overturn mo mula sa itaas hanggang pababa, tanggalin mo lahat, lagyan mo ng mga bago na mga appointees. No? So, yan po yung kanyang sinabi no sa next president, no? Magdeklara na lang daw ng martial law. Yan po ang sinabi niya, no? Sa next president na ang tanging magagawa daw ng next president, no? Sabi niya, declare martial law and fire everybody. Yan. So magdeklara daw ng martial law si PBBM at i-fire ang lahat ng mga tao sa gobyerno at saka palitan. Yan. So yan po yung sinasabi niya no kay PBBM kasi wala daw pong solusyon pagdating sa korupsyon. Kaya masasabi natin mga kaibigan no, weak leader si Duterte. Siya ay mahinang leader kasi hindi po niya nawakasan ang korupsyon sa gobyerno. Kasi kung titingnan natin mga kaibigan, meron pa namang meron pa namang mga solusyon para masolusyonan yung corruption sa gobyerno. Pero hindi po kaya ni Duterte. At wala po siyang solusyon, wala po siyang alam, wala po siyang strategy, hindi po alam ni Duterte, hindi po alam ni Duterte kung paano po solusyonan ang corruption no, sa gobyerno. Kaya, ang ginawa na lang niya ay nakisama din siya at siya ay naging corrupt din. No? Para patas-patas daw ang laban, naging corrupt din siya. No? Yan po mga kaibigan, ang katotohanan. No? So ulitin po natin mga kaibigan, hindi po tayo nag-fake news dito. Ito po ang ating source, SONA 2021, bcs.gov.ph. Sabi po ni Duterte, but corruption is endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overturn the government completely. So yan po ang sinabi ni Duterte you cannot stop corruption. So inamin po ni Duterte na siya ay inutil na Pangulo. Wala po siyang solusyon kung paano i-stop ang korupsyon. Kaya nga po ngayon, nakakatawa na yung anak niya ay daldal ng daldal at panay ang kung ano-anong sinasabi sa ating Pangulo, pero sa panahon ng tatay niya, yan po ang nangyayari. No? So, bakit hindi na lang manalamin si Sara Duterte at mag-throwback? Tingnan niya, ano ba ang nangyari sa panahon ng tatay niya? Ano bang ginawa ng tatay niya? Kabi-kabilang korupsyon, walang solusyon. Kaya nga po, ang tatay niya ang nanalo ng International Award, the most corrupt person of interest in the year 2017. Si Duterte po ang nanalo ng most corrupt person of the year. No? So, palakpakan po natin si Duterte, the most corrupt person of the year 2017. Palakpakan po natin. Mga kaibigan, no? So, actually guys, no, meron pa siyang mga pronouncement dyan Dali. Hanapin ko yung mga sinabi niya, May mga sinabi pa siya patungkol dyan sa corruption na yan no? Na bukod dyan marami pa siyang sinabi guys patungkol sa corruption. Na hindi daw niya kasi talaga yan kaya. Hindi daw niya kaya na solusyonan, no? Sandali, hanapin ko guys yung mga sinabi niya patungkol dyan sa corruption. Okay. Wait. Nako, nandito sa cellphone na ginagamit ko ngayon. So, nandito guys, no? So hindi ko makita dito, wala dito, no? Pero yun po ang malinaw ang sinabi po ni Duterte, hindi niya kayang i-stop ang korupsyon at wala daw kahit sinong tao ang makakapag-stop ng korupsyon. Yan po ang sinabi ni Duterte, no? Yan, sa kanyang SONA 2021. Yan. Okay. So mga kaibigan, ito pa, no? Bigyan po natin ito ng komentaryo. Okay. Ang sabi po nito ni Inday Lustay, sabi po ni Inday Lustay, yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na mayroon sila ang ginagawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao.
Pero ang totoo niyan ay sila din lang. Sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, si Sandro Marcos, and of course, pupunta na rin yan kay PBBM, no? So, ito po ang sinabi ng Vice Presidente na tagalustay ng taxes ng taong bayan. So mga kaibigan, ito pong si Sara Lustay, no, ay wala po siyang magandang masabi sa ating gobyerno. Kahit po ano ang gawin ng ating gobyerno ay wala po siyang masabi. Kasi mga kaibigan, ang puso po niya ay punong-puno po ng masasama na mga masasama, no, na mga thoughts, ng mga salita, at ang kanyang isipan ay nabubulok, no? Rotten mind, rotten heart, no? Ganyan po si Sara Duterte. Bulok po at puro basura ang laman ng kanyang utak at ang laman ng kanyang puso. At ang isang taong ang naglalaman ng kalooban niya ay bulok, mga basura. Mga kaibigan, never mo yan maririnig na nagsabi ng maganda sa kapwa. Palatandaan po mga kaibigan, ang isang tao ay merong bulok na personalidad kapag siya ay walang masabing maganda sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, bulok po ang kaloob-looban niyan. Bulok, nabubulok at nangangamoy tulad ng tae, no? So yan po si Sara Duterte. Siya po ay bulok, no? Sa kaloob-looban po ng kanyang puso, ng kanyang isipan, siya ay bulok, nangangamoy sa kabulukan ang kanyang karakter at ang kanyang personality. Bulok po si Sara Duterte. Kaya naman mga kaibigan, wala po siyang masabing maganda sa administrasyong ito. Na kahit nakita niya ng administrasyong ito ay nag-e-effort para wakasan ang katiwalian sa gobyerno. Pero baliwala po sa kanya yon kasi siya nga po ay bulok at puro basura ang laman ng kanyang puso. Yan mga kaibigan, ang katibayan na si Sara Duterte ay mayroong bulok na personalidad. Mga kaibigan, makikita mong isang taong may maayos na disposisyon sa buhay. Makikita mong isang politikong may magandang pananaw at merong magandang idea, plano kung ano ba ang kanyang nais sa kanyang kapwa at sa Pilipinas. PBBM gusto tayong dalhin sa bagong Pilipinas. Si SMR, Martin Romualdez, tumutulong kay PBBM para matupad lahat ang mga programa ng ating Pangulo. Nakita niyo ba sila na naging bitter sa panahon ni Duterte? Nakita niyo ba ang Pangulo natin, PBBM, na naging bitter sa panahon ni Duterte? Nakita niyo ba na umatake man lang siya sa dating Pangulong Duterte? Hindi niyo siya nakita na ganun. At nakita niyo ba siya ngayon na kahit na patong-patong ang mga akusasyon na ibinibigay sa kanya ng bulok na pagkatao ni Sara Duterte, nakita niyo ba si PBBM na siya ay sumagot at siya ay nakipag-away? Hindi niyo makikita dahil ang ating Pangulo ay merong busilak na puso, busilak na pag-iisip at magandang disposisyon sa buhay. Yun ang naglalaman sa kanyang puso at yun din sa kanyang bibig. Kung ano ang laman ng puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Kung puro kapaitan, puro bitterness, puro pangit, puro basura ang naglalaman sa puso mo, yun ang lumalabas sa iyong bibig. Kita mo naman si Sara Duterte, lahat na lumalabas sa bibig, puro kasamaan, puro galit, puro kung ano nung mga masasamang sinasabi sa gobyerno. Kasi nga, yun ang laman ng kanyang puso, laman ng kanyang isipan. Kaya wala siyang masabing maganda dahil by nature, ang kanyang pagkatao ay bulok. Bulok po ang pagkatao ni Sara Duterte. Kaya wala po siya maibibigay, kundi puro bulok din na pag-iisip, bulok din na pananalita. Kasi nga siya ay isang bulok na individual, bulok na vice-presidente. Kaya wala na po tayong mahihita sa kanya, puro kabulukan. Kaya mga kababayan, hindi na po natin dapat na pinag-aaksaya ng panahon ang isang vice-presidente na bulok ang pagkatao. Yun po mga kaibigan, no? Bulok ang pagkatao ng vice-presidente. Kita niyo naman sa itsura, bulok na bulok. Yung pagmumukha, parang grabe, nabubulok na, no, mga kaibigan, no? So, ano pa? Okay. Okay, mga guys, no? So, yan.
Ganun talaga, no? Kapag bulok ang pagkatao, bulok ang naglalaman sa isipan. So ito pa mga kaibigan, no? Good news. Yan. Good news po ito mga kaibigan. Marcos leads rollout of students' beep cards, September 20, 2025. President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday, ngayon po, led the launch of the student beep cards with automatically give students half-price fares in Metro Manila Railways systems. The beep cards automatically grant a 50% discount to students, passengers taking the LRT1, LRT2, and MRT3. So, napakalaki po ng pakinabang nito, no, sa ating mga estudyante na marami sa kanila ay talagang nag-LRT, no? So, biruin mo mga kaibigan, 50% only in the time of President Marcos Jr. na nagkaroon po ng ganito kalaki na discount. 20% lang po ang mga estudyante, di ba? 20% lang. Maging senior citizen, 20% lang. Maging PWD. Pero ngayon mga kaibigan, ay 50% na po ang mga senior, 50% ang PWD, at 50% discount din ang mga estudyante. At ang kagandahan nito mga kaibigan, no, meron na silang sariling beep card. So, hindi na nila kailangan na magpila-pila pa, sasabihin estudyante sila, magpakita ng ID. Wala na mga kaibigan, no? Kasi pag nagpa-register sila, isang registration lang po yan at sila po mga kaibigan, ipiprint po yung kanilang beep card na merong kanilang pangalan. At yan po mga kaibigan, tuwing sasakay po sila, no, sa LRT, MRT or MRT, mga kaibigan, ay meron po silang 50% discount. Only in the administration of President Marcos Jr. Mga kaibigan, nais ko palang i-flex, no, yung kahapon nung pumunta po kami guys, no, sa Pampanga. At namigay po ang ating Pangulo, mga kaibigan, ng land titles, no, titulo po ng lupa ng mga magsasaka, at namigay po ng mga makabagong traktora, at saka 10,000 cash assistance para po sa ating mga magsasaka. Alam niyo ba mga kaibigan, napakaraming mga na-interview namin doon na nagsasabi na gusto daw po nila ay maging Pangulo ang ating PBBM until 2031. Take note ha, gusto nila maging Pangulo si PBBM until 2031. Na kung po pwede daw po si PBBM ay hindi na lang maalis sa pwesto at kapag hindi na siya pwedeng maging Pangulo ay maging Prime Minister na lang. Kasi sila po ay tuwang-tuwa dahil ang dami daw pong nagagawa ng ating Pangulo at natutulungan. Sa totoo lang mga kaibigan, minamahal ng majority ng mga Pilipino na talagang na-appreciate po nila ang ginagawa ng ating Pangulong BBM. Lalong-lalo na po yung ating mga farmers na yung iba po na aming na-interview kahapon ay sinasabi po na 30 years na nilang iniintay ang kanilang titulo, pero si Pangulong Ferdinand Marcos lang ang nakapagbigay sa kanila nito. And in fact, mga kaibigan, kahit yung, kung makikita nyo habang nagbibigay si President Marcos ng titulo, merong isang matanda na bumulong sa kanya. Ang sinabi pala ng matanda kay PBBM ay matagal na niyang iniintay ang titulo. 33 years na siyang naghihintay sa kanyang land titles, pero hindi na ibibigay sa kanya at ang nakapagbigay lang ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So mga kaibigan, marami pong mga Pilipino na direct po na natutulungan ng ating Pangulo, diretso na napagbibigyan ng ating Pangulo ng tulong. At ang mga Pilipinong yan, mga kaibigan, ay nakaka-appreciate ng ginawa ng ating Pangulo. At sinasabi po nila na gusto nila na ang Pangulo natin ay maging Pangulo until 2031, diba? So, yan po mga kaibigan, kitang-kita po natin na ang Pangulo po natin ay maraming natutulungan. Unlike po doon sa isang nagnanais na maging Pangulo, pero